Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo ay may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. magnificent, eternally wonderful.
eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Good morning po, JTG family. Muli po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. At bago po tayo mag-start, tayo po muna manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming salamat po, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Purihin ka, madakilain ang iyong pangalan, Lord God. Salamat, Ama, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig, Lord, sa iyong kabutihan, Panginoon, na patuloy mong pinaranas sa amin, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, O God. At hayaan mo, Lord, pangunahan mo, Panginoon, ang gawain ito, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa amin ng karunungan, Lord, Holy Spirit. Hayaan mo, Panginoon, na gagamitin mo lamang ako as a channel of blessing, Lord, through your word, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. At kinakansela namin ang gawa ng kaaway sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. So, ngayon po, ang ating main verse ay ang Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Pilipos, no? Chapter 2 verse 5 to 8 na basahin ko lamang po. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo. No? Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa cross. So, pagpalain ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. At ang title nating pag-aaralan ay ang The Great Example of Humility. Walang iba kundi si Jesus Christ. No? Halimbawa ng pagpapakumbaba ni Kristo. So, dito itong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos ay para sa unang iglesyang itinatag ni Pablo sa Europa. Ang Pilipos ay isang lungsod sa Macedonia na lalawigang sakop sa Roma. Nakabilanggo si Apostol Pablo nang isulat niya ito. Naliligalig siya dahil may mga manggagawang sumasalingat sa kanya, no? Naligalig at dahil na rin sa maling aral na nakapasok sa iglesia sa Pilipos. Ngunit mababakas sa sulat na ito ang isang kagalakan at lakas ng loob na taglay ni Apostol Pablo dahil sa kanyang matibay na pananalig kay Jesucristo. So, kung ating alamin kung ano ang meaning ng pagpakumbaba, no? It is important that we understand what the Bible means by humility. Sabi dito, the truly humble person knows himself and accepts himself. He yields himself to the Christ to be servant, to use what he is and has for the glory of God and for good of others and the good of others, no?
So ang tunay na taong mapagpakumbaba ay kilala ang kanyang sarili at tinatanggap ang kanyang sarili. Ibinigay niya ang kanyang sarili kay Kristo Jesus upang gamitin kung ano siya at mayroon para sa kalwalhatian ng Diyos at ang kabutihan ng iba. So ang key verse o key idea ng chapter na ito is others, no? The believer's eyes are turned away from himself and focus on the needs of others. Amen po. So, dito tayo sa verse 5. Naway nagkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Sabi ni Apostol Pablo, kinakailangan natin taglayin ang kaisipan ni Kristo Jesus. Ano ba ang kaisipan ni Kristo? Tingnan natin sa Philippians chapter 2 verse 3 and 4. Sabi dito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili, no? So, think of others as better than yourself, no? Ngunit mga kapatid, hindi porket pareho tayo ng pinapanampalatayaan, hindi na tayo magkaroon ng diskusyon or argumento, no? Sa iglesia, meron talagang ganon, hindi nagkakaunawaan, nag-arguments, no? At yung iba pa ay nauwi pa sa division, no? Pero wala naman sa atin yan sa church natin. So upang magkaroon ng pagkakaisa, kailangan ang pagpapakumbaba. Kung walang pagpakumbaba, walang pagkakaisa. Ang pagpakumbaba ay pagpaparaya, no? So ang kaisipan ni Kristo Jesus ay iisipin mo ang interes ng iyong kapwa na mas higit kaysa iyo, no? So, ang pagpapakumbaba, hindi ito kahinaan, bagkus, ito ay pagpapakita ng self-control. Kailangan puspos tayo ng banal na Espiritu Santo. Sabi sa John 13 verse 12 to 15, sabi dito, nang hugasan na ni Jesus ang kanyang mga alagad, ang kanilang mga paa, muli niya sinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan niya. Sinabi niya sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo. Sapagkat ganun nga ako. Kung ako ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Amen po. So, ito po ang ginamit ni Jesus Christ na pagkakataon para ipakita ang ibig sabihin ng pagpakumbaba. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. So, kung tayo magsasabi na tayo ay Kristiyano, tapos hindi naman nakikita sa atin ang pagpakumbaba, abay may problema. Yun po, alam mo kung bakit. Dahil ito ang unang katangian ng Kristiyano. Yan ang dapat mag-stand out sa atin. Yun po. So, Matthew chapter 11 verse 29, sabi ni Jesus, mismo nagsabi, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Amen po. So si Jesus mismo nagsabi na siya ay maamo at mababang loob. So pumunta dito si Jesus Christ sa mundo hindi bilang boss, no? Kundi bilang alipin, no? So he served. No? So punta tayo sa verse 6 to 8 na sabi dito, kahit taglayin niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Verse 7, sa halip, pusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay bilang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao,
nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. No? So, alam ninyo yung essence, yung tinatawag na essence natin ng ating pagiging Kristiyano ay nakaangkla dito sa ginawa ni Kristo Jesus na nagkatawang tao, no? So, bago tayo magpapatuloy sa pag-usapan muna natin kung gaano kataas ang posisyon ni Jesus Christ bago siya nagkatawang tao, no? Yung existence niya. Jesus existed in the form of God bago pa nilikha ang mundo, nariyan na ang Panginoong Hesus, no? The word form means the outward expression of the inward nature. This means that in eternity past, Jesus Christ was God. Paul states that he was equal with God. Ang verses dito na support ay John chapter 1 verse 1 to 3. Ang sabi dito, nang pasimula ay naroon na ang salita. At sino ba yung salita? Si Jesus. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. At pinatunayan pa doon sa verse 18, kailanman ay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos, ang pinakamamahal ng Ama, ang nagpapakilala sa Ama. Amen po. At doon din po sa Hebrew chapter 1 verse 3, sabi doon, nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos, kung ano ang Diyos, at gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. At dito sa Colossians chapter 1 verse 15 to 17, basahin ko lang po. Ang sabi dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat na nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nanatiling nasa kayusan sa pamamagitan niya. Amen po. So, yan ang kung ano ang likas at katangian ng ating Diyos Ama, yan din ang katangian ni Jesus Christ, no? He is the reflection of the invisible God. At kung ang katangian ng Ama ay omnipotent, omniscient, at omnipresent, ganon din si Jesus. So number 6, patuloy tayo sa number 6, verse 6, being equal, imbis ipagmalaki ni Jesus Christ ito ay kanyang isinuko bilang tao. Bakit hindi na kailangan ni Jesus na pagsiksikan niya na bakit hindi niya ninais? Dahil meron na siya noon, no? Siya ay God, no? So merong isang nilalang na ninanais niyang kunin ito, mayroong isang nilalang na nais niyang kunin ito na maging kataas-taasan. Walang iba kundi si Lucifer, no? Sabi sa Isaiah 14 verse 14 to 15, aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Ngunit anong nangyari?
at nahulog ka sa daigdig na mga patay sa kalalimang walang hanggan. No? So yan ang ninais ni Lucifer, ngunit siya ay nahulog sa kailaliman. No? Sa verse 7 to 8, sabi dito, nung siya ay bumaba mula sa langit, ginawa niya ang kanyang sarili na walang kabuluhan. No? He emptied himself upang siya ay maging tao at hindi lang tao, siya ay isang alipin. po. So, nung si Kristo Jesus ay nagkatawang tao, hindi nawala ang kanyang katangian at likas ng Diyos. He is fully God and fully man at the same time. So, ano ang ibig sabihin na ginawa ni Jesus Christ ang kanyang sarili na walang kabuluhan? Meron siyang isinuko ang kanyang kaluwalhatian. No? Sa mababasa natin sa John 17 to 4 to 5, inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian, natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin, Ama. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Amen po. So naroon na yung kaluwalhatian ni Jesus Christ, no? Bago palikhain ang sanlibutan. So, bago pa siya nagkatawang tao, meron na siya niyan, no? Kaya naalala nyo yung transfiguration sa Matthew 17 verse 1 and 2. No? Sabi dito na pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Kristo Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila ay umakyat sa isang mataas na bundok. No, habang sila ay naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ng kanyang damit. No? Amen po. So, yun ang nawala ni Kristo Jesus, no, nang nagkatawang tao. Siya yung kaluwalhatian kasi isinuko niya yon. So, sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, sabi dito, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. So, ibig sabihin dito, iniwan ng Panginoong Hesus ang kanyang kaluwalhatian doon sa heaven, ang kanyang riches, no? Siya ay naging dukha upang tayo ay maging mayaman sa kanyang pagiging dukha. Amen po. So, biro nyo ang ating Panginoon, iniwan ang kanyang kaluwalhatian para ialay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Hindi siya na muhay ng marangya dito, no? Nasa poverty line siya, pinanganak siya sa sabsaban, ang kanyang kinikilalang tatay na si Joseph ay karpintero at ang kanyang mother na si Mary ay plain housewife lang. Amen po. So sa verse 7, he willingly allowed himself to be humiliated. No? Hinayaan niya ang kanyang sarili na siya ay hamakin. No? Diyos na maging tao, yun pa lamang ay paghamak na. Ang pagkakaiba ni Jesus sa atin bilang tao, siya ay walang kasalanan. Amen po. So si Jesus ay namatay, no? Namatay sa krus ng Kalbaryo na para tayo ay iligtas, no? Para akuin ang ating mga kasalanan. At dahil sa tindi ng hirap, ito ang sinabi niya sa kanyang ama. Sa Matthew chapter 27 verse 46, nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? No? So, kasi nung time na yon, siya ang sumalo sa ating mga kasalanan, no? At hindi kayang tingnan ng Diyos Ama ang kanyang anak, no, na nahihirapan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya
tinalikuran niya si Jesus Christ dahil hindi niya kayang tignan ang kanyang anak. Pero kung tutuusin, pwede naman si Jesus magprotesta, no? At utusan niya ang libu-libong anghel na naghihintay lamang na kanyang pagmando, no? Pero hindi niya ginawa yun para tayo ay maligtas. Amen po. So, ganun ka mapagpakumbaba ang ating Panginoong Hesus, no? Kung hindi siya sumunod sa kanyang Diyos Ama, hindi mawawala ang kanyang pagka-Diyos at tayo ang kawawa dahil tayo ay mapupunta sa langit. Amen po. So, sabi sa Isaiah 53 verse 7, ito yung natupad na propesya, no? Siya ang kordero na isinasakripisyo. Sabi dito, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ng tupang nakatakdang patayin parang kordero, hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. So, natupad na yung propesya doon sa Old Testament na pangyari na, no? Siya ang walang bahid na kasalanan, walang bahid na kasalanan, no? Si Jesus Christ na hinandog, no? Sinasakripisyo. At dito sa verse 8, si Jesus ay nagpapasakop sa kalooban ng kanyang ama. Sumunod siya doon sa kahilingan ng kanyang ama at yan ang iaalay ng kanyang buhay para sa atin. Amen po. Imbis na tayo ang dumanas sa ganun na paghihirap, siya ang sumalo. Sinalo niya ang galit ng Diyos Ama sa ating mga kasalanan, no? So, sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 23 to 24, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pinahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo'y pinagaling. No? By His stripes, we are healed. Amen po. So, ang buhay natin dito ay temporary lamang, no? Hanggang ilang taon ba tayo sa tingin mo na bubuhay dito sa mundo, no? Kung aabot ka man ng 100 years, walang sinabi yon sa eternal life, no? Sa buhay na walang hanggan na ating mararanasan. Kaya tandaan natin na kung ano man ang dinanas natin na hirap dito sa mundo, kawalan, sakit karamdaman, kung ano-ano pa man, pagdurusa. Tandaan natin ito na una na si Jesus Christ na nagdusa para sa atin. Kaya bilang mga tagasunod, kung ano man ang hirap, sakit, pagdurusa natin, tayo ay nakikibahagi, no, sa pagdurusa ni Kristo Jesus. At ito ay isang pribilehiyo na ibinigay sa atin. At ito yung last verse, no, na ating tandaan sa 1 Peter chapter 4 verse 13. Mga minamahal, huwag na kayong magtataka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Amen po. So, sa Diyos lahat ang papuri. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe na pahatid mo, Lord, sa umagang ito, Panginoon. At nagre-remind sa amin, Lord, na yung kababaang loob, Panginoon, na aming tularan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. At hindi namin magagawa yun, Panginoon, kung hiwalay kami sa iyo, Lord God. Hallelujah.
Holy Spirit, silihan mo, Panginoon, ang salita na aming narinig ngayon, Lord, at i-empower mo kami, Panginoon. Lord God, hallelujah, upang magawa namin ang iyong kalooban, Panginoon. Salamat, Ama. Ito po, Panginoon, aming isamot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, Ama, sa lahat ng oras, maging sa iyong katapatan, Panginoon God. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, siya sa atin, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Lord, na kung saan, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sinasadya man o hindi, Panginoon God, kami nagpapalinis sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng banal mong dugo, Panginoon God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, sa oras na ito, patuloy ko pong idinudulog sa iyo, Panginoon Lord God, sa umagang ito, Panginoon, ang anak mo, Panginoon, na ginamit upang maghayag ng iyong mga salita, nang sa gayon, Panginoon Lord God, maunawaan namin ito, malaman namin kung ano ang nais mong mapangyari sa aming buhay, Panginoon Lord. I-bless mo ang buhay ng iyong anak na ginamit sa araw na ito at maging sa araw-araw. Dalangin ko rin po, Diyos, Panginoon, ang lahat, Panginoon Lord God, ng bumubuo ng iyong iglesia, Panginoon Lord God, sa iba't ibang dako, Panginoon Lord God, ng mundong ito, Panginoon Lord God. Hallelujah, hallelujah. Lord, hayaan mo lalo pang lumago, Panginoon, sa iyong mga salita, upang sa ganun, Panginoon Lord God, lalo pa kaming makapag-share ng iyong mga salita, Panginoon God, sa mga anak mo, Panginoon, na nais mo pang mabuksan ang kanilang puso, ang kanilang isipan patungkol sa iyong kabanalan, patungkol sa iyong mga kabutihang ginawa sa aming mga buhay, Panginoon God. Lord, maraming salamat sa araw-araw na ito, sa gawaing ito na iyong ipinagkalob sa amin, upang lalo pa kaming lumakas sa oras ng aming mga kahinaan, Panginoon. Kami may magagamit, Panginoon God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Dalangin ko rin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga anak mo, Panginoon. Hayaan mong lalo pang maging malakas, lumago sa presensya mo, Panginoon, lumago sa mga salita mo, Panginoon God, upang sa gayon, Panginoon, hanggang sa pagbabalik mo, maaabutan mo kami, Panginoon, na lalo pat nananampalataya sa iyo, Panginoon God. Salamat, Panginoon, ng marami sa iyo sa umagang ito, Panginoon God, at sa iyo namin ibinabalik, Panginoon, ang mataas na papuri, pasasalamat, pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.